Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome to my vlog. So samahan nyo ako guys, ako ay pupunta doon sa aking nakuhang sabah. Kasi inihanda ko yan para pang snack sa darating na taniman ng palay. So advance ko itong tinaga or kinuha or hinarvest. Iwan ko anong tawag dyan, basta yung sabah ay kailangan makita nyo. So yun, kita ko lang sa inyo mga ka-farm na sakto ganyan lang ang tama na pag-harvest. Hindi masyado matanda or gulang ba yung sabah. Ang variety nito is so dyan ako kumuha mga ka-farm. Taran. So ito na yung nakuha kong sabah mga ka-farm. Ginaganyan ko ito upang medyo hindi naman sa ganun na mabilad. Ay nagkakataon lang na naarawan siya dito. So mamayang hapon ay ating tatanggalin, kukunin to dito at ilagay sa tamang paglalagyan. Diyan. Ito yung putian to ang tawag dito sa amin mga ka-farm. Medyo nabilad siya pero okay na yan, hindi naman yan masyado masunog dahil mamayang hapon ay transfer natin yan doon sa liblib na lugar. Yan. Ito mga ka-farm. Ginaganyan ko to mga ka-farm upang madaling mahinog at makalabas yung kanyang dagta at saka hindi kapag ito ay ilaga ay hindi yung natin kaldero malagyan ng maraming dagta nito kasi napakahirap to tanggalin mga ka-farm. Yung bagong mga ka-farm, ganyan na natin tatanggalin isa-isa upang kapag darating kasi na lang sa darating na Disyembre 20 ay araw yan ang aming pagtatransplant sa palay. So kailangan mga ka-farm na mayroon tayo kasi kahit pakyaw yan mga ka-farm, pakyaw bisis yan ang tawag. So kailangan din natin na magpapakain para kasi kadalasan kami dito mga ka-farm kahit pakyaw ay pinapakain naman namin dahil blessing naman din yun. Kailangan tayong magpapakain kasi mahirap yung trabahong bukid mga ka-farm. Pero huwag kayong mag-alala kahit mahirap dyan ay kita kabilad yan sa araw mga ka-farm. Hirap tanggalin to kakabiran yan natin yan ng dahon ng So maganda yun ngayon dahil walang bugtok yung sakit ng saging. Maganda yung panahon ngayon para sa saging. Para kailangan mabilad to mga ilang minuto lang para madaling mahinog. Sa bagay naman mga 6 to 8 days pa lang, 8 days pa bago magtatanim. Yun lang mga ka-farm yung saging ko. Yan, ito yung katamtaman lang yung tanda mga ka-farm. Itong kulay medyo masyado tawag dyan, medyo may pagka white, pero itong may black at saka kulay green, ito ay sakto lang at tama talaga na gulang. Meron ng kinakainan ng ibon dito mga ka-farm. Yan. So madali lang to pahinugin.
kahit natural lang, lagyan natin ng ano mga ka-farm, lagyan natin yan ng hindi kalboro, kahit dahon lang ng Madridi cacao. Yan, i-transfer natin to sa sako, isako natin to, tapos lagyan natin ng dahon ng Madridi cacao mga ka-farm. Yun, sulbad na. Ano naman yung magtatanim nito is mga 25 to 30 na tao, ay sobra na to. Pwede pa yung naghanda, pati kami pwede pa to makakain kasi madami to mga ka-farm. Pagka sa hinog na, saka na natin yan bibilangin mga ka-farm, kasi sa sobra sa maliwalas talaga yung panahon namin ngayon, oh. Dito banda, pero dyan merong nang nagbubuong nabubuong ulap na naman, pero sa ngayon is maganda pa ang panahon. So ipakita ko na lang diretso sa inyo yung naihanda na naming taniman. May ano pa to mga ka-farm, may pa to activity na final harrowing, or pag last na daan sa turtle or mudboot. So isang bisis na lang. So kulang na drain yung tubig dahil nabutan tayo ng medyo mataas-taas na init. Kasi kapag mataas yung init mga ka-farm, tapos may hangin, naku, madali lang talaga wala yung tubig, kasi may evaporate yun. Lalo na kapag malakas yung init at malakas yung hangin, madali lang to mawala yung tubig. So pero hindi naman masyado problema dito sa amin about sa patubig dahil meron naman kami STW. Problema nga lang kung aangat ng malaki yung kada litro sa ating diesel or crudo. Sana naman ay please wag naman wag pababaan nyo naman yung by litro. Nakikiusap po kaming lahat ng mga farmer dito sa Pilipinas na sana ay magbaba naman para patuloy pa rin ang sulong ng mga pang-agrikultura gamit yung diesel oil. Yan na ang inihanda namin mga ka-farm seedling. So ready to na yan mga ka-farm. Sa darating na 19 ipapabunot ko yan yung seedling para pagka 20 itatanim. So kailangan talaga natin mga ka-farm na hindi masyado maaga or advance ang pagpapabunot nito dahil ma-stress din yung ating tawag dyan, siyempre yung palay seedling. So may stress din sila kapag ating pinapabunot advance bago itanim. Like for example, magpabunot tayo ngayon, tapos by next 2 days pa natin itatanim, ang palay natin ay matagal maka-recover kasi medyo na yan namumula or nag yellowish na yung kulay sa gitna ng bundle or butok sa ating palay. So kailangan nating 1 day before lang sa planting natin sila itatanim. So dapat kailangan bago tayo mga ka-farm, bago tayo tawag dyan mag-soak ng seeds sa palay or magawa nito ng kailangan nadaanan na tong kabuuang area sa pangalawang bisis or 2 passing na sa mudboot or turtle. Ito yung gamit namin mga ka-farm, diesel power pa mga ka-farm. Oo, ito wala nang pangalan dyan kasi medyo luma na yan, magti 12 years na yan mga ka-farm yung aking makina. So yun lang ang masasabi ko, sana ay bumaba pa. Mas maganda sana ay aabot na lang sana sa 30 per liter. Okay na yan para sa mga farmer. Kung may mababa pa sa 30 per liter, mas maganda. Oo. Kaso mga ka-farm, bababa ng kakaunti, tapos tumaas naman ng times to sa pinababa ng sa mga ganyang mga negosyo or diesel or gasoline or ano man ang tawag dyan. Basta
makikiusap ako mga ka-farm, sana kayo din na pababaan yung mga input sa ating pang-agrikultura na gawain, dahil alam nyo mga ka-farm, kung walang agriculture, wala talaga tayo dito ngayon. Dahil alam nyo mga ka-farm, hindi naman galing sa amin yung kinakain nyo, hindi naman galing sa mismo sa aking farm ang kinakain nyo, pero patuloy pa din sa bawat isa sa atin kumakain through agriculture. So agriculture talaga ang pinakamagandang solusyon upang mabuhay ang tao, kasi wala namang taong kumakain ng bakal, balas, bato o kahit ano man lang, basta lahat ay galing sa agriculture. So kailangan i-love nyo ako, i-love nyo ang farmer, huwag ako. Kaya yun, kailangan tandaan nyo mga ka-farm na tayong lahat magkaisa pala. Tayong lahat ay magkaisa na makikiusap sa ating government o sa Department of Agriculture na sana ay tayo tingnan nila at makita nilang pansin ba yung paghihirap ng mga tawag dyan, mga farmer. Kasi hindi naman lang sa Department of Agriculture, lalo na sa BIFAR, nangangailangan din sila ng mga gasolina. Kailangan mababa rin yung gasolina o krudo o anumang mga makinarias na gamit nila sa pangisda. So lahat nangangailangan, lalo na yung gumagamit ng mga makinarias. Kailangan din ng krudo, gasolina, oil. So yun na, bahala na. Yun, basta ang sinabi ko sa inyo mga ka-farm, wag nyong ismulin yung lahat ng mga farmer katulad namin, dahil kami katulad namin is maliliit na farmer, maliliit na nagpa-farm, ay saan nagsisimula yung malaki, di pa sa maliit. So kailangan wag nyo na kaming ismulin, dahil baka sa sunod kami ay lalaki. Yun lang mga ka-farm, thank you so much for watching. Siyempre maganda yung panahon dito sa kabila, pero dito sa east namin mga ka-farm, di naman yan pangit, dahil kami ay nangangailangan din naman ng tubig. Sa ibang paraan, yung nagmaisan, lalo na ngayon ay peak season sa mais. So grabe, kailangan din nila ng matinding init, pero dahil kami ay nangangailangan din ng ulan, na lang, bahin-bahin na lang ta sa panahon. So that's it guys, thank you so much for watching. Please like, share and comment. Thank you so much. Happy farming, because farming is life. Bye bye.